Hello po, good morning everyone. Welcome back po sa ating channel. Please subscribe at pindutin po ang notification bell. Like, comment, and share po sa ating mga kaibigan, kapitbahay at sa lahat-lahat pa na makakaabot ng ating pagbibideo. Ngayon po ang aga-aga natin mag-video kasi po may nag-request po kasi sa akin nung isang araw pa at pagbibigyan naman natin. Tapos may mga dahon ng laurel po tayo na may sira pala na siya natin gagamitin ngayon para sa bukas. Ngayon po bibigyan po natin ng kasagutan yung nag-request. Hindi ko nga lang din nasagot ng isang araw kasi po ang dami pong trabaho, ang dami pong nag-request sa akin. Kaya hindi ko po siya pinagbigyan. Ito po, yung last time na napulot ko po ito nung pinakita ko sa inyo. Sinubukan ko po sa magnet, okay naman po. Okay po siya sa magnet, ang lakas ng kapit. Hindi ko na nga lang po pinakita, pero ang lakas po ng kapit niya. Tapos, ito pong ice cube. Ice cube po yan. Pero ano po yan? Tubig po yan. Ice cube lang kung tawagin. Or clear crystal. Ang ano po, ang issue po natin ngayon ay isang dumi ng bulalakaw. Ayan po. Isa po siyang dumi ng bulalakaw. Na ano po yung cellphone natin. At ito, isang turmeric, black turmeric po ba yan? Or sabihin na natin uling. Silang dalawa po ay issue. Kung ito raw po ay namamagnet. Sa totoo lang po, hindi. Dahil sinubukan ko po kagabi. Pag uwi ko, sinubukan ko silang dalawa. Hindi po siya namamagnet. Pero po, pag binuntog mo yan sa tubig, yung paligid po nito, yung paligid po niyan, puno ng bubbles yan. Ibig sabihin po, pwede siya sa tubig. Yan po. At ito po, sa tubig din. Ito po, maliit na linta. Yan. Ngayon po, yung dumi ng bulalakaw po, at dumi ng, ay itong uling ay hindi talaga yan sa magnet, kundi yan ay para po sa tubig. Or nilagyan ko rin po siya ng oil kaganina, parang makintab naman. Kaya lang nung susubukan ko po nito ng matulis na bagay o isang gansilyo po, di ko na lang po din yung malaking karayom, di dapat yung malaki, kaso nga po wala. Pwede naman kahit na itutusok mo dyan, gagalaw. Kasi wala naman po, hindi mo naman siya pwedeng itulak para umikot siyang pa ganon, umikot siya ng ganon. Hindi po. Tututukan po natin ng ganito kung gano'n siya ka-active. Oo nga, tagal ko na rin po mula ng mga nakaraang araw o mga buwan, hindi pa ako nagtitesting ng mga gamit. Maliban nung pinausukan ko po sila, lalo na nung pinausukan, pagpasok ng taon, pinausukan ko, binabad sa unang bilog ng buwan, yun. Pinasikatan sa araw ng 6 to 8, yun. Wala pang 8, alas 8 eh. Ngayon, maaga po tayo
wala pang alas 8. Talagang sinadya ko po kasi pagtanghali na mainit na dito sa terrace. Kaya maaga tayo. Ngayon, ito na lang po. Susubukan natin kung gaano siya ka-move. Tingnan mo naman kung gaano kakintab. Bukan ko po ha. Yung maliliit hindi ko na lang po subukan kasi yung iba po maliliit na kasi yon. Pero yung iba doon ay tawag dito, umaano po sa suka, bumubula. Hindi po bantayan o ano sa mga kristal, sa mga mutya, yung kung kumulo sa suka o namamagnet, hindi po. Ang pinaka the best po niyan, kung ano yung saya na ibibigay sa iyo. Mamaya po ipakikita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo ang magandang paraan. Halimbawa kung talagang gusto niyo kumita, yung way kung paano kayo tumama sa loto. May 3 pamamaraan po na hindi dapat ninyo ginagawa. At ito po yung crystal nito, itong mga ito ang issue natin kasi may nagsabi. Hindi ko na lang po natin banggitin para kilala nyo naman po siya yan. Ito po, tingnan nyo na lang ha. Medyo manhid nga ay yung ayan po yung pagpapatunay. Buhay po yan. Light lang po yan, hindi yung didiin mong pag hindi po light lang po siya para malaman ninyo. Tapos ito rin po, ganun din. Ayoko po kasi magganito. Unang-una po, mahaba, kailangan may time ka, may tiyaga ka para sa ganito. Ayan po sila mababait naman ang mga yan, masisipag naman. Kaya lang nasa tao kasi minsan may hinahangat, kaya yung pang kumbaga sila lang inaasahan mo na gagalaw sa buhay nila. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan samahan niyo po ng sipag. At yan lang po pangatlo lang po yan sa buhay natin. Okay naman po, wala namang problema at walang issue dyan. Huwag niyong basihan na kapag hindi kumulo, hindi totoo, hindi buhay. Hindi po ganun. Ang issue dyan kung paano kayo bigyan ng kasiyahan. Yung paniniwala ninyo, yung kung paano nyo alagaan, bigyan ng pangangalaga. Ayan po yan. Hindi parang lang po kasi din yan. Ayan mo naman parang rin po yan. Ay, nagalaw. Tao. Parang anak ninyo, ganun. Bibigyan ng ingat. Ganun. Kaya po panggansilyo yung ginamit ko. Mahaba. Ang kamay ko pwedeng ituon ko dito sa plato para hindi gumalaw. Ayan po gumagalaw ha. Hindi ako nakatingin sa cellphone, nakatingin ako actual dito sa ginagawa ko. Ayan. Okay po. Okay na silang dalawa.
Nadulas. Walang makapitan yung ano. Yan na po nakikita ninyo ha. Para ano. Hindi na natin balikan. Hindi ko na tinatagalan kasi may gagawin pa tayo eh. Kaya hindi po ako nagaganito na. Kasi alam ko naman sa sarili ko okay naman sila. Ito po, magnet ito ha. Binasipa ako sa aking pinupuntahan. Bali, dalawa na yun nakuha kong ganito sa aking paglalakad. Nakuha na po agad yun. Yung pumunta ako ng Blumentritt. Pagpunta ka noon last week, nakita ko pa rin siya. Ibig sabihin, hindi talaga siya nagpapakita sa iba. Tapos, nung pumunta ako after 2 weeks, ulit doon sa pinuntahan ko, nandun naman din siya. Sinipa ko na kasi alam ko, sabi ko, bakit naman ito nandito, ito na naman. Kung talagang yung ay interesado yung mga taong ganun, wala na yun doon. Siya gumagalaw. Kaso nandun ilan linggo na nang makita ko yun doon eh. Nandun pa rin. Yan na. Okay na po ha. Okay na po tayo dito ha. Doon siya nag-request sa dumi. Hindi po siya magnet. Tubig, pwede pa. Kasi yung bula niya nandito lang sa paligid. And tusukan mo ng anumang bagay, nag-umagalaw naman. Huwag kayo maging depende sa ano, na kapag hindi sa suka na kumulo, eh hindi gagana, hindi ganito, ganon. Hindi po, mali po. Ang magnet po kasi, ang isang ilaw, kagaya ng isang ilaw, may negative, may positive. Baka po ito ay negative or kaya positive yung isa, hindi po gagana yan. Talagang ganon. Pero naman na isang, yung pangil ng kidlat, kung malaki yun, yun talaga, magnet talaga yun. Nasa Montalban yun. Pero, nag-iisa na lang po yun eh. Wala na yun. Ito na lang po tayo sa issue na ito ha. Ito na. Gumagalaw naman, okay naman. Kaya clear siya. At ngayon po, may tinitingnan lang po ako na wala pala tayong kandila. Oo. Kinuha ko po kasi yung aklat ng gabay sa Yaman. So ito po yun ang binabasa ko. Lalo na po ngayong Friday. Lalo na sa Friday, dapat pala sa Friday pa ako ano po. Pero okay lang yan. Okay lang yan. O kaya ito yung isa na lang.
Teka, hanapin ko lang ha. Hanapin ko lang. Nakita ko na yung kaganina eh. Okay, sandali lang. Ito. Tabi ka muna dyan. Ito, dalawang laurel. Kasi nandito po. Kumuha po kayo ng isang laurel, yung walang sira, kasi yung isa ay may sira. Pwede ko na rin po itong bitbitin kapag nakita ko na ito sa inyo. Pinakita ko na sa inyo or isulat po natin sa laurel ang 3 egg. Ayan. Naisulat ko na po. Ang 3 egg po na ito, infinity o walang hanggang swerte na pagpasok ng pera po ninyo. Yan po yan ang kahulugan ng 8 egg. Ngayon po, ang gagawin mo lang sa tuwing umaga, pagkagising ninyo, hawakan nyo ito at araw-araw ninyong bigkasin o sabihin nyo, ang pera ay dadaloy sa buhay ko ng walang hanggan. Okay na po? Ulitin ko po. Ang pera ay dadaloy sa buhay ko ng walang hanggan. Yun po yun. 3 beses po ninyo sasabihin, ang pera ay dadaloy sa buhay ko ng walang hanggan, and I claim it. Ayan po. Tapos, ilagay po ninyo ito sa wallet ninyo. Then, after 1 week, saka nyo kunin at then sunugin, paliparin yung abo sa labas ng bahay ninyo. At ang susunod po, para marami kayong mapagpilian, hindi lang po yun isa. Tayo kasi, wala tayong gagawin sa buhay natin, kundi sumubok lang ng sumubok. Para pag nakuha na natin yung tamang pagsubok, tamang ng kapirahan, doon na lang kayo mag-stay, doon na lang kayo, lagi nyo na lang ninyong gagawin. At yung isang sinasabi ko, wala tayong ganito po ha, ganito ang gawin natin. Kung kayo po ay natalo, pakinggan ninyo ha. Kung halimbawa kayo ay natalo, ang gagawin po ninyo, yung tawag nito, yung papel ng loto, papel ng weteng, itapon yung patalikod sa inyo. Then, wag nyo na pong lingunin. Yun ang unang-unang gagawin ninyo. Kunin nyo yung loto, kunin mo yung papel ng anumang pinagsulatan, itapon yung patalikod. Huwag kayong lilingon. Pangalawa po, kung sakali po na kayo ay tumama, huwag kayong pupunta ng CR upang umihi. Kasi po, matatalo na po kayo sa susunod ng inyong pagtaya. Iuwi muna ninyo ba yung pera? At yung pangatlo, yun lang po naman ay kasabihan ng mga matatanda. Huwag naman po ninyong nasa sa inyo yan kung siseryosuhin ninyo or paniniwalaan nyo. Siyempre, pagdating sa matatanda, siyempre totoo, bago tayo sila muna, di ba? Nauna na yun, meron pang mga Yung pangatlo po, itong pinaka the best. Pag kayo po ay tumama na ng malaking halaga sa loto, sa wedding, o saan, wag na po kayong tataya sa araw na yon. Palimpasin nyo muna ang 1 week bago ulit kayo tumaya. Kasi pag tumaya kayo na pagkatapos na inyong tumama, pagtaya ninyo, talo na kayo.
hindi kayo siswertein sa araw na yun. Basta yung bang tumama ka na, tama na muna. Pahinga mo muna yan. Tapos, ang isusunod nyo naman, sa susunod na uli. Ano po? Nakuha po ba ninyo yung pamamaraan ng pagtaya sa loto? Or sa waiting, or sa gambling, kahit na saan po. Yung basta may resibo ka ng loto, yun, kunin mo po yun. At gustutin ninyo, itapon patalikod. Pangalawa, yung pangalawa po, ano ba yun? Pangalawa, wag kang ano yung pangalawa, pag maglalaro ka, wag kang magpapaupo sa tabi mo dahil matatalo ka. At yung pangatlo, pag tumama ka, wag ka nang, yung pala yung pangalawa, yung wag kang nanalo ka, wag ka nang pupunta ng CR kasi matatalo ka sa araw na yon. Tapos pag yung pangatlo po, pag nanalo ka, wag ka nang tumaya ngayon sa araw na ito. Sa makalawa na lang next week ka na lang tumaya uli kasi matatalo ka. Kaya ano mo na lang kung paano ka manalo o ma-appreciate mo yung panalo mo. Yun na lang, wag na yung panalo mo isusugal mo uli. Tapos yun, parang ukunin din yan sa iyo. Kaya mas maganda pag tumama ka, itabi mo na, ilagay mo na doon sa inyong bahay, uwi mo para mapakinabangan ng mga anak mo, ng pamilya mo. Yan po. At yung susunod, wag kang tatay. Halimbawa, nasa bingguhan ka o sa sa kahit saan, basta nakaupo ka, wag kang magpapatabi sa upuan mo. Kasi matataka ka. At yung sumunod po, wag ka nang tumaya pa kapag ikaw ay nanalo na, nakuha mo na yung pera mo, tumama ka ng malaki. Wag ka na pong tumaya. Kasi pag tumaya ka pa sa araw na yun, talo ka na uli. Makukunin din niya sa iyo yung panalo mo. Ha? O, sana po ay nabigyan ko ng kayo ng tip sa sa pagtaya o sa kasi naman po tayo, kahit hindi ko naman po sabihin, mahilig talaga tayo sa mga gambling, mga ganito, ganon. Ano po lang yun, ikaw na rin po magpapasya sa sarili mo kung gugustuhin mo o masusunod yung sinabi ko, ganun po. Nasa inyo pa rin po yan, kagustuhan, hindi naman yan sa akin. O baka naman pag nanalo sa inyo man, isa man sa inyo, baka naman andito lang ako, baka naman pwede nyo akong kahit isang burger lang, okay lang naman sa akin. Basta yun lang ang sinasabi ko, ha. Tandaan ninyo. At yun sa Laurel, sa Biyernes po, isulat ninyo at ilagay sa wallet. Bye! Hanggang sa susunod ng ating pagkikita. Ay, siya nga pala, siya nag-request. Wag naman po kayong humingi ng sobra-sobra pa doon sa binibigay ko. Ako nga, walang ganun eh. Hihingan nyo pa ako. Doon sa naghihingi sa akin, kung may bigas, mutya ng bigas, mutya ng ano ba yun, sabi niya. Marami, 3 bagay, 4 yata yung sinabi niya. Pengi daw siya. Wow naman. Wag naman po ganun, hanggang isahan lang po o dalawahan lang po. At ako po ang masusunod kung ano yung pwede kong ibigay sa inyo. Hindi po kayo, ha. Sorry na po. At saka pag hindi po ako mamimigay ng mga pampaswerteng ito, yun po ay babayaran nyo ng shipping fee. At yung hindi ko na po ibinibigay, pinapabayaran sa inyo. Basta shipping po, lalang po ang bibigay ninyo, hindi na po yung halaga o amount. As long as na kaya kong ibigay, pwede po yon. Shipping fee na lang po sana, ha. Pasensya na doon sa nag-request ng mga kung ano-ano. Wala po ako. Siguro po, puntahan nyo yung ibang channel na ganito rin. Baka po sakaling mabigyan kayo, ha. Sorry po doon sa nag-request na yon. At sa nag-request na ito, maraming salamat. At na-open uli ako sa pagtitesting na ito. Sorry po, ha. Hindi po siya sa magnet. Sa tubig, may bula lang po.
Nililinaw ko lang po, kahit paulit-ulit, okay lang yan. Basta malinawan lang kayo. Ano lang po siya, naggagalaw lang. At ano pa, isa para isang videohan lang, kahit meron pa ako sasabihin nalimutan ko na naman. Ayan talaga, bumibigay na rin yung utak ko. Tumatanda na po kaya ganyan, pasensyahan nyo na po ha. Next time po, isusulat ko para maintindihan ninyo, madali ko maalala. Bye po, hanggang sa muli na ating pagka-video uli. At least na na nabigyan ko ng sagot ang mga nire-request ninyo at yung mga kailangan ninyo. Bye-bye! Hanggang sa muli, ingat, God bless, bye!